Mabait ba ang alaga niyong aso? Sa akin kasi, ganito. Si Israel, ang aking nag-iisang anak na bigla na lang nag-request na, Papa, gusto ko ng papi. Ayoko talaga na may aso sa bahay, gawa ng alam mo na, di maiwasang may mamakagat. At isa pa, biglaan lang naman siyang nag-request na gusto niya ng aso. Syempre, yung mga kakilala ko, yung mga aso nila, di basta-basta. Pag pinili mo, may kamahalan. Ganun pa man, ayokong sabihin ni Israel na wala man lang ginawa si Papa niya. Sakto, at merong asong bagong panganak sa Mission House kung saan kami umaattend ng worship service. Kaya pumunta kami doon at hiningi sa pastor yung isa sa mga tuta. Masaya si Israel at pinangalanan niya itong Whitey. Mabait tong aso na to. Cute pa ng mata niya na kulay blue. Blue kapag nailawan. Mabait tong tuta na to. Laging gusto niya sa lap ni Mrs. May pawag-wag pa ng tail kapag nakikipaglaro sa kanila. Pero sa akin, ito yung ginagawa niya. Lagi akong tinatawalan. Laging galit sa akin. Minsan pati sleeper ko, mapapansin ko lang na may sira na. Pati yung bagong sofa, siya yata yung makakasira. Di pwede sa akin yan. Kaya aasarin ko na lang tong tuta na to. Open your mouth, boy. Kailangan ko ng tali. Uumpisan ko sa iyong makipag-tag of war. At pagkatapos, hahabulin kita hanggang sa mapagod ka. Tago ka dyan sa loob. Ay, sorry Whitey. Natamaan ng sleeper sa ulo. Napagod na siya. At palakad-lakad na lang siya. Suko na daw siya. Kaya ito, nagtago na lang sa ilalim ng sopa. Kay Israel nga pala itong aso na to. Lagi niyang inaalagaan, pinapalaguan, pinapakain, tinitimplahan at pinapainom ng gatas. Kaya ang bilin niya sa akin, Papa, huwag mong sasaktan pet ko ha. Bakit ko naman gagawin yun? Pagtitripan ko lang ng konti.